Bagong sikat ang araw sa lugar ng Samar. Wala na namang laman ng tiyan ng binatang si Rogelio. Sapat lang kasi ang kinikita niya kagabi sa pangangalakal ng basura para sa kanyang mga kapatid at magulang. Panganay si Rogelio sa dalawang magkapatid. Elementarya lamang ang kanyang tinapos, gawa na rin sa hirap ng buhay. Ngunit sa kabila nun, nagtapos naman siyang may mataas na karangalan. Nakatira sila sa isang liblib na lugar ng Samar, kung saan malayo sa kabihasnan at sa syudad. Tanging pangangalakal ng basura at pagsasaka lamang sa palayan ang kanyang trabaho. May katandaan na ang ina't ama ni Rogelio. Hindi na sila nito kayang buhayin, kaya naman siya na ang sumalo sa responsibilidad ng mga ito. Hindi naman iyon malaking bagay sa binata, bagkus mas gusto niyang tumulong sa kanyang mga magulang dahil iyon naman talaga ang layunin niya simula nung magkamuwang siya sa realidad. Rogelio anak, ayos ka lang ba riyan? Tanong ng kanyang amang si Ricardo habang sinisimot ang ulo ng isda. Opo itay, kumain lang kayo ng kumain dyan, mayroon pa rito. Pag-aalok ng binata. Anak, paano ka? Eto may natira pa namang buntot ng isda rito. Kainin mo na. Sige na. Pamimilit din ng kanyang inang si Gregoria. Kahit gustong-gusto ng kumain ng binata, mas pinili niya pa ring tanggihan ang alok ng kanyang ina. Nakikita niya kasi sa mata ng kanyang mga kapatid na gusto pang kumain ng mga ito. Huwag na po inay, busog na po ako sa kaping bigas na ginawa mo kanina. Pagsisinungaling ni Rogelio. At upang hindi na mag-alala ang kanyang mga magulang, naisipan na lamang ng binata na gumayak upang magtrabaho. Nagpaalam siya kaagad sa kanyang mga magulang at kapatid bago umalis. Ngumiti naman siya ng pilit at pinunasa ng kanyang luha na tumulo nang tumalikod na siya sa mga ito. Awang-awa kasi siya sa sitwasyon na mayroon sila noon. Hindi niya alam kung kailan pa sila aahon, gayong siya na lamang ang bumubuhay sa mga ito. Kahit na anong kayod niya sa pagtatrabaho sa palayan, hindi niya pa rin nakukuha ang inaasam-asam niyang buhay para sa kanyang minamahal na pamilya. Nang makarating si Rogelio sa compound ng kanilang kamag-anak, napatigil siya saglit at napatingin sa magagandang bahay na may dekorasyon. Napangiti lamang siya ng mabait dahil sila lamang ang kamag-anak na hindi nakatira roon. Pinalayas kasi sila ng kanyang lolo sa kadahilanang sila raw ang nagdadala ng malas at kahihiyan sa kanilang angkan. Rogelio, boses ng kanyang tiyahin ang nakapagpabalik sa wisyo ng binata. Tiya, pagtawag niya. Ano bang tinitingin-tingin mo sa bahay namin? Ay, nakalimutan ko. May natira pala kaming ulam kagabi. Gusto mo sayo na lang. Hindi na kasi kasya sa refrigerator namin. May pagkamayabang na wika ng ginang at dali-daling tumungo sa bahay nito upang kunin ang tinutukoy na ulam. Bigla namang natuwa si Rogelio dahil sa wakas, makakakain na rin siya. Ngunit nang maibigay na ng kanyang tiyahin ang sinasabi nitong ulam, nawala ang kaninang malawak ng ngiti ng binata. O ayan, pasyensya ka na. Iyan lang ang natira, pero ayos na yan. Sanay naman kayo sa tira-tira, di ba? Natatawang saad ng tiyahin niya. Pinigilan na lamang ni Rogelio ang kanyang luha na pilit nang kumakawala. Nakatingin lamang siya sa ulam na halos buto na lang ang natira. Parang pagkain na ito ng aso. Ngunit pilit na lang nilunok ng binata ang pangmamalait sa kanya ng ginang. Salamat po tiya. Nauutal na pagpapasalamat niya.
Sige na, umalis ka na. Babaho pa yung compound namin dito. Alis! Pagtataboy sa kanya ng ginang. Dali-dali namang umalis sa Rogelio. Bitbit ang ulam. Gusto na niya itong itapon ngunit pinipigilan siya ng kanyang sikmura. Nang mapagtanto niyang nakalayo na siya, dali-dali niyang binuksan ang pagkain at sinimot ang natirang laman sa buto ng karne. Pagkatapos niyang kumain, dali-dali siyang tumungo sa palayan upang magtrabaho na. Oh, nandito ka na pala, Rogelio. Hindi ka ba nahiya sa mga kasamahan mo? Bilisan mo na. Singhal ng boss nila habang nakatayo at nakapayong sa gitna ng araw. Kaagad na nagtambisaw si Rogelio sa palayan at nagsimula ng magtrabaho. Sa gitna ng init, tiniis ng binata ang pagod at tagaktak na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang iniisip niya lang ngayon ay para makakain ng tama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng trabaho, kaagad umahon si Rogelio sa palayan at nagpahinga saglit. Alas 5 ng hapon nang matapos sila sa pag-asikaso ng palay. Nalapitan kaagad siya ni Julio, ang kanyang kaisa-isang kaibigan na hindi nanghusga sa kanya. Pare, ano? Napagod ka rin ba? Natatawang tanong ni Julio sa binata. Napangiti naman ng bahagya si Rogelio. Oy, kaso kailangang tiisin para sa pamilya. Di ba ang kanyo ang pinakamayaman dito sa lugar natin? Bakit hindi nila kayo tinutulungan? May mga malalaking palaya naman sila at niyugan. Nagtatakang tanong ni Julio. Natahimik saglit si Rogelio sa tanong ng kaibigan. Hindi pa pala niya na ikwento sa binata na hindi sila tanggap ng kanilang pamilya. Basta. Tara na nga, bakit ba pag-uusapan natin yan? Pag-aaya na lamang ni Rogelio. Nagkabit-balikat na lamang ang kaibigan nito bago sumunod sa binata. Hindi na lang pinipilit ni Julio na magkwento si Rogelio dahil malakas ang kutob niyang may hindi magandang nangyari sa pamilya ng binata. Sa kanilang paglalakad, napahawak bigla sa tiyan si Rogelio nang biglang kumulo ito. Pagkaramdam niya ay nasusuka siya na hindi niya alam. Kaagad naman itong napansin ni Julio. Kaya nang matanaw niya ang isang lumihan sa di kalayuan, kaagad niyang hinatak si Rogelio roon. Kahit walang-wala na, nilibre pa rin ni Julio ang kaibigan upang makakain ito dahil kanina pa niya napapansin na gutom ang binata. Habang kumakain ang dalawa, naagaw ang kanilang pansin sa dalagang. Bigla na lang sumigaw sa gitna ng kalsada. Pinagbabato kasi siya ng mga bata dahil kakaibang itsura niya. Hindi naman nagdalawang isip kaagad si Rogelio na tulungan ito. Itinigil niya saglit ang kanyang pagkain at dali-daling tinulungan ang dalaga nang walang pag-alinlangan. Tumakbo naman ang mga bata sa takot kay Rogelio. Ayos ka lang ba, miss? Tanong niya rito. Dali-dali niyang nilapitan ang naturang babae at tinulungang tumayo. Nang humarap sa kanya ang dalaga, maski siya ay nagulat sa itsura nito. Tila nasunog ang mukha nito ng asido. Parang nalusaw kasi ang kabila nito, samantalang ang kabilang pisngi niya naman ay puno na ng peklat. Ngunit kahit ganun pa man, hindi pa rin hinusgahan o pinagtawanan ni Rogelio ang dalaga. Bagkus ay inaya na niya itong sumabay sa kanila na kumain. Nangutang na lamang siya kay Julio at pumayag din naman kaagad ang kanyang kaibigan. Uy, maraming salamat sa inyo ha. Gutom na gutom talaga kasi ako. Pagpapasalamat ng dalaga habang kumakain. Naku, ayos lang yun. Mabait talaga tong kaibigan ko. Saad ni Julio, sabay kinindatan si Rogelio.
Napakamot naman ng batok ang binata. Alam niya kasing aasarin na naman siya ni Julio sa dalaga. Ano nga pala ang mga pangalan ninyo? Tanong ng dalaga. Kaagad rin namang nagpakilala si Julio. Kasunod noon si Rogelio. Ako din pala si Rogelio. Ikaw? Tanong ni Rogelio. Ako naman si Jana. Pagpapakilala ng dalaga. Pagkatapos nilang magmerienda, kaagad nagpaalam ang dalaga sa dalawang binata. Ganoon din ang magkaibigan bago sila naghiwalay ng daan. Habang naglalakad ang dalawa at tinatahak ang daan papauwi, nakasalubong nila ang isang pinsan ni Rogelio na masasabing mayaman talaga ang pormahan nito. Nakapagtapos kasi ito ng pag-aaral kaya may maganda ding trabaho sa ibang bansa. Hindi nagpakita ng kung anong reaksyon si Rogelio. Binati lamang niya ito at umaasang hindi siya papansinin, ngunit nagkamali siya. Oy, Rogelio, kumusta ka na? Nakangiti pang tanong ng pinsan niya sa kanya. Ayos lang. Ikaw ba? Nauutal at nahihiyang tanong ni Rogelio. Eto, mas maayos kaysa sa buhay ninyo. Nga pala si Tio, kumusta? Isang kahig isang tuka pa rin ba kayo? Nako, palibhasa nung pinag-aral kayo, hindi kayo nag-aral ng maayos. Ayan tuloy, wala kayong narating. Mahabang litanya ng binata. Natahimik naman si Rogelio at hindi na nakapagsalita. Pero di bali na, baka may pangalawang buhay pa. Doon ka na lang babawi. Mag-aral ka lang maayos doon ha. Baka sa susunod na buhay magsasaka ka pa rin. Nakakahiya ka. Huling saad ng kanyang pinsan bago sila nilagpasan. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang dibdib ni Rogelio. Napansin naman ito ni Julio, kaya kaagad niyang tinapik ang balikat ng binata upang iparamdam na nandito siya palagi para sa kanya. Ngumiti na lamang ng pilit si Rogelio at tumango-tango bago humakbang. Pagka-uwi, kaagad siyang sinulubong ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa naman ito dahil may dala siyang kangkong na hiningi pa niya sa nanay ni Julio. Kahit maraming tanim sa malalapit na bahay ni Rogelio, hindi nila ito ginagalaw dahil pagmamay-ari pa rin ito ng kanilang kamag-anak. Tinuruan kasi sila ng tatay nila na huwag gumalaw o manguha nang hindi nila pagmamay-ari. Nako anak, salamat naman sa Diyos at may ulam kang dala. Akin na, lulutuin ko. May kaunting asin at paminta pa roon. Saad ng ina niya. Kaagad naman niya itong ibinigay. Papasok na sana siya ng bahay nang bigla siyang hinarangan ng kanyang amang si Ricardo. May inis at pagkaawa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Para bang may kasalanan ang anak na alam niya. Bakit hutay? Takang tanong ni Rogelio na hindi pa rin alam ang nangyari. Tinanggap mo? Tanong ni Ricardo sa anak. Napakunot noon naman ng binata. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ang alintay. Tinanggap mo ba ang binigay ng kapatid ko sa'yo? Yung tira-tira nilang ulam? Tanong ng matanda. Doon lamang naalala ni Rogelio ang nangyari kaninang umaga. Hindi siya makaimik o makasagot sa tanong ng kanyang ama. Ramdam niya ang awa at lungkot sa tono ng boses ng ama habang tinatanong ang salitang iyon sa kanya. Paano nyo nalaman, tay? Nauutal na tanong ni Rogelio dahil sa kaba. Sinundan kita. Iaabot ko sana ang tubig na naiwan mo nung makita ko yon. Hindi ba't ilang beses kong hinahabilin sa inyo na huwag kayong tumanggap ng kung ano-ano galing sa kanila tapos tira-tira pa? Rogelio, hindi kayo aso o hayo para bigyan nila ng ganon. Bulyaw ng ama niya. Ngunit halata pa rin sa tono nito ang lungkot at pagkadismaya. Patawad ho, tay.
Hindi na po talaga kasi kaya ng sikmura ko ang gutom kaninang umaga. Paghingi niya ng tawad. Lumapit naman ang matanda sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kahit hindi niya kita, alam niyang tumutulo ang luha nito. Nang matapos ang pag-uusap ng mag-ama, kaagad silang pumasok at naghapunan. 6:00 na rin kasi ng gabi at ito talaga ang oras ng kanilang hapunan, sapagkat maaga silang natutulog upang hindi makaramdam ng gutom sa gitna ng gabi. Pagkatapos maghapunan, si Rogelio na ang nagboluntaryo na maghugas ng plato. Habang naghuhugas, naaalala na naman niya si Jana na kanyang tinulungan kanina. Hindi siya mapakali. Hindi ito mawala sa kanyang isipan. Para bang may espesyal sa dalaga na hindi niya makuha sa isipan. Nang matapos ang paghuhugas, kaagad na lumabas si Rogelio ng bahay upang magpahangin at magpababa na rin ng kinakain. Ito palagi ang kanyang gawain pagkatapos kumain at magligpit. Lumalabas siya upang magmuni-muni at magmasdan ang magandang kadiliman na nasisinaga ng buwan. Habang nagmumuni-muni, isang kaluskos ang nakapagpagulat kay Rogelio. Pinagkaramdaman niya muna ito bago nilapitan. Habang papalapit siya sa naturang pwesto kung saan nanggagaling ang kaluskos, napasigaw siya sa gulat dahil lumabas doon si Jana. Maraming dahon ang magulong buhok nito. Nadumayan rin ang pangit nitong muka na siyang ikinakunot noon ni Rogelio. Hala, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ng binata. Pasyensya ka na. Naliligaw kasi ako. At itong bahay lang ang nakita ko sa gitna ng kakahuyan. Pagpapaliwanag ni Jana. Kumbinsido naman si Rogelio at kaagad na tinulungan ng dalaga. Pinapasok niya ito sa kanila at inasikaso. Sakto naman ang paglabas ng ina ni Rogelio na siyang nagulat din sa nangyari. Nako iha, parang nanggaling ka sa malayong lugar ah. Saan ka ba nakatira? Tanong ng ginang habang isa-isang kinukuha ang dahon at dumi sa buhok ni Jana. Naliligaw po kasi ako. Hinahanap ko po ang bahay ng tiyahin ko. Sagot ni Jana. Ikaw talaga, gabing-gabi na. Wala ka bang matutuluyan? Dumito ka muna at delikado sa labas. Lalo na't babae ka pa naman. Nag-aalalang pag-alok ng ginang. Ay naku, wala naman ba sigurong mang-aano sa akin dyan? Pangit po ako. Medyo kuba rin. Adik na lang talaga ang papatos sa akin. Natatawang sagot ni Jana. Huwag ka nang magmatigas, Jana. Tama si nanay. Delikado sa labas. Hindi porkit pangit ka palalagpasin ka na ng masasamang tao. Babae ka pa rin. Makahulog ang wika ni Rogelio. Hindi naman nakasagot si Jana sa binata. Ang ganda-ganda mo kaya. Huwag mong sabihing pangit ka. Walang ginawang pangit ang Diyos. Naiintindihan mo ba anak? Sige na. Dumito ka muna. Ayos lang naman sa amin yon. Nakangiting saad ng ginang. Nagpasalamat naman kaagad ang dalaga sa kabutihang ipinapakita ng mag-ina sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang nagising na si Jana. Kinuha niya ang malaking sako at isa-isang inilabas ang masasarap na ulam na nais niyang iluto sa pamilya ni Rogelio. Habang tulog pa ang mga ito, inihanda muna ni Jana ang kanyang gagamitin sa pagluluto bago siya nagsimula. Samantalang nagising naman si Rogelio sa ingay ng lutuan at bango ng ulam na umaalingasaw sa buong bahay. Pagkaramdam niya, nananaginip pa siya dahil hindi pa siya nakaranas makaamoy ng ganoon. Hindi pa rin naman sila nakatikim ng masasarap na pagkain kaya pakiramdam ng binata. Tulog pa rin siya at panaginip lamang ang lahat ng to.
hanggang sa bumangon si Rogelio at naamoy pa rin niya ang masarap na ulam. Pagkalabas niya, naglantang siya sa maraming pagkain na nakahain sa mesa. Kasunod nun, ang paglabas ni Jana sa kusina. Bit-bit ang isang pansit na nakalagay sa malaking plato. Saan mo kinuha ang lahat ng to? Gulat na tanong ng binata rito. Nakalimutan ko. Baon ko yan sa paglalakbay ko. Papunta sa aking tiya. Tsaka mabuti kayo sa akin. Kaya ayan, binigay ko sa inyo. Nakangiting sagot ni Jana. Ha? Di ba baon mo nga yan? Nag-abala ka pa talaga? Ano ka ba? Wala yan. Tsaka ang bait-bait niyo sa akin kaya. Sagot lamang ni Jana. Sunod-sunod namang nagising ang kapatid at mga magulang ni Rogelio. Lahat sila nagulat sa kanilang nakita. Kaagad namang ipaniliwanag ni Jana kung bakit at saan niya nakuha ang mga pagkaing inihanda niya sa pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at halos maiyak dahil noon lamang sila nakakain ng masasarap na pagkain. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, isang galit na boses ang nakapagpatigil sa kanila. Boses iyon ng ama ni Ricardo. Nasa labas ito ng bahay. Galit na animoy mga ngain ng tao. Lumabas ka agad ang mag-ama upang tanungin ang matanda kung ano ang problema nito. Kasama pa nito ang dalawa pang lalaki na kapatid ni Ricardo. Lo, ano hong nangyayari? Magalang na tanong ni Rogelio sa matanda. Ano na naman ba ang problema ninyo sa amin? Galit na tanong naman ni Ricardo sa ama. Yang anak mo, yang si Rogelio, ninakaw ang kangkong ko sa taniman. Hindi man lang nagpaalam. Napakabastardo! Buliyaw ng matanda. Napatingin naman si Ricardo sa kanyang anak. Ngunit maski si Rogelio ay naguguluhan sa nangyayari. Hindi naman kasi talaga siya kumuha ng kangkong sa taniman ng kanyang lolo. Malinaw na hiningi niya iyon sa nanay ni Julio. Ano po? Lo, hindi po. Yung kangkong na dala ko kagabi, galing yun sa kaibigan kong si Julio. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Pangangatwiran ni Rogelio. Ngunit mas lalo lamang nanggalaiti sa galit ang matanda. O ikaw, bastardo, magsisinungaling ka pa. Kitang-kita ka ng tiyarika mo. Sira ulo ka. Sigaw muli ng matanda. At manghahampasin na nito ng baston si Rogelio. Kaagad naman itong pinigilan ni Ricardo. Tay, wala ho kaming kinuha sa taniman ninyo. Mahirap lamang kami. Pero hindi ko tinuruan ng ganyan ang mga anak ko. Paglalaban ni Ricardo. Ngunit isang suntok lamang ang natanggap niya mula sa kanyang dalawang kapatid. Tama na. Huwag niyong saktan ang tatay ko. Kahit kailan. Hindi ako kumuha ng kung ano sa inyo. Dahil alam kong masasama ang ugali niyo. Ngayon, umalis na kayo rito. Alis! Sigaw ni Rogelio. Kaagad namang umatras ang mga ito. Ngunit bago pa man umalis, nagsalita muli ang matanda. Rogelio, itong tatandaan mo. Malulugmok lamang kayo sa kahirapan. Ngunit hindi kayo makakatungtong sa level namin. Isang kahig at isang tuka pa rin kayo. Galit na wika ng matanda bago tuluyang umalis. Ipinagsawalang bahala naman ni Rogelio ang sinabi ng kanyang lolo at kaagad na tinulungan ng kanyang ama. Dinala niya ito sa loob ng kanilang bahay at ginamot ang natamo nitong sugat. Samantala, awang-awa naman si Jana sa kalagayan ng pamilya ni Rogelio. Kahit wala siya sa pangyari, alam niyang hindi ito gagawin ng binata dahil ramdam niya ang kabutihan at busilak na puso ni Rogelio. Pagkatapos gamutin ng binata ang sugat ng kanyang ama,
Tumungo siya sa likod ng bahay upang doon ibunto ng kanyang galit sa kanilang kamag-anak. Lingid sa kanyang kaalaman, nakasunod pala si Jana sa kanya. "Tama na yan, dudugo na ang kamay mo oh." Pagpigil ni Jana habang sinusuntok-suntok ni Rogelio ang puno. Hindi naman pinakinggan ng binata si Jana. Bagkus, may nahon niya itong pinaalis dahil gusto niya lamang mapag-isa. Kaagad naman itong sinunod ni Jana at nang makabalik siya sa loob ng bahay ni Rogelio, kaagad siyang nagpaalam sa mga magulang nito na gagayak na siya upang tumungo sa kanyang tiya. Nagpasalamat naman ang pamilya sa kabutihan ni Jana at ganon din ang dalaga sa kanila. Habang papalayo sa bahay ng binata si Jana, napangiti siya na tila may kahulugan habang nakatingin dito. Samantala, nang matapos si Rogelio sa likod ng bahay, kaagad siyang pumasok ng kanilang bahay. Tinanong niya kaagad ang kanyang mga magulang kung nasaan si Jana. Nais niya kasing manghingi ng tawad sa kanyang nagawa kanina. Pakiramdam niya, napagbuntunan niya ang dalaga na walang ibang ginawa kundi ang patigilin siya. "Si Jana baka mo anak, ay nako, ayun nagpaalam na. Ipagpapatuloy na raw niya ang paglalakbay patungo sa kanyang tiya." Saad ng ginang habang nagliligpit sa kusina. "Galit po ba siya, Nay?" tanong ni Rogelio. Napatingin naman ang ina sa kanya nang may pagtataka. "Bakit? Nag-away ba kayo anak? Teka, naubya mo ba yon?" tanong naman ng ina. Hindi na nakaimik pa si Rogelio. Dali-dali siyang lumabas upang habulin ang dalaga. Ngunit wala na ito sa labas ng kanilang bahay. Napabundong hininga na lamang si Rogelio at ipinagdasal na sana pagtagpuin muli sila ng may kapal upang makahingi man lang siya ng tawad rito. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa palayan, kwento ni Rogelio sa kanyang kaibigan ang nangyari kahapon. Nabigla rin si Julio sa sinabi ng binata. Maski siya, nais niyang sabihin at ipamukha sa kamag-anak ni Rogelio na hindi magnanakaw ang binata. "Grabe naman sila sa inyo. Wala ka namang ninakaw sa kanila, di ba?" saad ni Julio. Tumango-tango na lamang ang binata. Napatigil naman ang kanilang pag-usap nang bigla silang sigawan ng kanilang boss. Napansin kasi nitong mahina ang galaw nila. "Mga hampas lupa, kaya nalulong kayo sa kahirapan dahil ang kitid-kitid niyong gumalaw." Sigaw ng boss bago ito bumalik sa pwesto nito kung saan may silong. Napailing-iling naman si Rogelio habang nakatingin dito. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa paligid niya ay minamaliit ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano bang nagawa nilang masama sa mga ito at parang hindi tao ang turing na mga ito sa kanila. Para ba silang may sakit na nakakahawa kung layuan at husgahan ng mga tao? Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagpahinga saglit ang magkaibigan sa lilim ng puno. Umalis na rin kasi ang boss nila, kaya malaya na silang makapagpahinga. Medyo mainit pa rin kasi ang araw, kaya umahon sila saglit upang magsilong. Habang umiinom at nagmemeryenda ng kaunting kamote, napansin ni Rogelio ang isang kakaibang ibon na lumilipad-lipad sa itaas ng palayan. Para itong may hinahanap, ngunit ang ipinagtataka ng binata, hindi itim ang kulay nito, katulad sa ibang mga ibon na makikita mo sa palayan. Kulay dilaw ito sa malayuan. Hindi rin alam ng binata kung nakikita ng kanyang kaibigan ang ibon. Ngunit sa kalagayan nito, parang hindi napansin ni Julio ang hayop na iyon. Tol, nakakita ka na ba ng dilaw na ibon?" tanong ni Rogelio sa kaibigan
Natawa naman ng bagya si Julio rito. Anong dilaw na ibon? Yung maliit ba o malaki? Meron kasi nun. Maliit, yung parang tamsi. Tapos yung malaki, antulihaw. Pero yung dilaw lahat, syempre hindi pa. Makikita mo lang yung mga yun sa zoo na. Alam mo yung zoo? Tirahan yun ng mga hayop. Pwede ang kamag-anak mo roon. Hindi lang, biro lang pre. Natatawang saad ni Julio. Di seryoso nga. May ibon ba talagang puro dilaw lang? Tanong muli ni Rogelio. Nilunok saglit ni Julio ang kanyang kinakain bago sumagot. Oo. Sa mga palabas at libro. Kaso kung gusto mong makita yon, dapat mayaman ka. Mayayaman lang ang may kayang magkaroon nun eh. Sagot naman ni Julio. Tumango-tango lamang ang binata. Hindi na lamang niya itinuro ang ibon na iyon. Kadalasan kasi sa kanila ay binabato ang ibon o di kaya ay tinitirador. Noong mga oras na yon, pakaramdam niya ay kawawa ang ibon kapag binato o di kaya ay paghinuli. Pagsapit ng alas 6, hindi pa rin tumigil sa pagtatrabaho si Rogelio. Kahit na inaya na siya ni Julio na umuwi. Gusto kasing tapusin ng binata ang kanilang nasimulan kanina para hindi na makadagdag pa ito sa trabaho nila kinabukasan. Alam niya kasi na may idadagdag na namang trabaho ang boss nila. Dinaig pa nila ang mga empleyado sa syudad kung makapagtrabaho sila. Halika na! Wala namang bayad ang overtime mo dyan. Sige na! Natatawang sigaw ni Julio. Ngunit nginitian lang siya ng binata. Ayos lang, para mabawasan ang trabaho natin bukas. Sige na, mauna ka na pre. Sigaw din ni Rogelio. Akmang aalis na si Julio nang bigla siyang magulat sa sigaw ng kanyang kaibigan. Napatingin muli siya kay Rogelio. Nagulat rin habang nakatingin sa ibaba kung saan inaanin nito ang palay. Tinanong naman kaagad ni Julio kung ano ang nangyari. Ngunit tila hindi makapagsalita ang binata sa kanyang nakita. Isa itong gintong ibon. Ang ibon na nakita niya kanina habang nagpapahinga sila ni Julio sa isang ilog. Dali-dali namang kinuha ni Rogelio ang gintong ibon na Maya. Halatang nasugatan ang pakpak nito, kaya hindi gaano makalipad sa himpapawid. Kaagad namang nilapitan ni Julio ang kaibigan at nagulat rin sa nangyari. Nang dahil sa gintong Maya, umuwi na lamang si Rogelio kasabay ni Julio. Nais niya kasing gamutin ang pakpak ng ibon upang makalipad ito kinabukasan at makabalik sa pamilya nito. Nang makauwi, kaagad siyang sinalubong ng kanyang kapatid at mga magulang na siyang nagulat rin sa kanyang daladala. Akala nga ng ama niyang si Ricardo, nakahuli ng pang-ulam ang binata. Ngunit nang tignan niya ng malapitan ang gintong Maya, doon siya nabigla. Kakaibang ibon na to anak. Ngayon ko lang yan nakita. Pagkamanghang wika ni Ricardo. Tay, di ba ito yung mga nakatira raw sa zoo? Tanong ni Rogelio. Anak, hindi yan. Walang ganyang ibon sa mundo. Maaring magkahawig sila ng tinutukoy mong dilaw na ibon sa zoo. Pero kung makikita mo, magkaiba talaga sila sa kulay pa lang. Yung nahuli mo, maaring isang gintong Maya na naligaw sa palayan. Doon naman napakunot noo si Rogelio. Sa buong buhay niya, wala pa siyang naririnig na may gintong ibon na gumagala sa kanilang lugar. Para itong biglaan nga lang, katulad sa mga napapanood sa TV. Mukhang gintong ibon nga ito anak. Nay, kung gintong ibon yan, baka yayaman na tayo. Sigaw naman ng kapatid ni Rogelio. Doon lamang pumasok sa isipan ni Rogelio na parang may swerteng dala ang naturang Maya. Kaya naman naisipan niyang gamutin ang pakpak nito upang pakawalan kinabukasan.
Kung totoo nga ang sinabi ng kanyang kapatid, ayaw niya pa rin gamitin ang pagkakataong ito upang mang-abuso ng hayop na wala namang kamuang-muwang. Nang matapos niyang gamutin ang pakpak ng ibon, inilagay lamang niya ito sa lumang kulungan ng mga dati niyang alagang ibon at hinayaang nakabukas ang lagusan nito. Ayaw niya rin kasing ikulong ng tuluyan ang Maya. Iniisip niya pa rin kasi na baka may pamilyang nag-aantay dito. Kinaumagahan, nagising na lamang si Rogelio sa sigaw ng kanyang ina. Yung sigaw na parang may kakaibang nakita. Kaya dali-dali siyang bumangon at pinuntahan ang ginang. Doon, naabutan ng kanyang kapatid, ama at ina, na nakatingin sa kulungan ng ibon. Kinakabahan naman si Rogelio sa pag-aakalang kinain ito ng daga o ligaw na pusa. Ngunit nang makalapit siya ng tuluyan, doon niya napagtanto na may iniwang malaking bagay ang naturang ibon. Nag-iwan ito ng 2 butil ng palay na ginto. Nung unay hindi naniwala sa Rogelio, ngunit nang hawakan niya, kumikinang ito kahit walang araw at mas mabigat kesa sa ordinaryong butil ng palay. Mayaman na tayo, anak. Mayaman na tayo. Nauutal na tanong ng ginang. Huwag mo na tayong magpakampante. Rogelio anak, samahan mo ko sa sanglaan. Subukan nating ipatingin ngayon din. Uwi ka ng amang si Ricardo. Kaagad naman nagayos ang mag-ama at dali-daling tumungo sa baryo kahit wala pa silang kain. Naglakad sila ng halos mahigit 2 oras bago sila nakarating sa baryo, kung saan nandoon ang sanglaan ng mga ginto, cellphone, alahas at iba pa. Habang nag-aantay pa sa pila, dasal pa rin ng dasal si Rogelio na sana totoong ginto ang kanilang hawak. Gustong-gusto niya rin kasing iahon sa kahirapan ng pamilya niya. Gusto niyang ipakita sa lahat ng mga taong nang maliit sa kanila na hindi lahat na mahihirap ay mamamatay na mahirap. Magandang umaga po, anong sa inyo? Tanong ng babaeng may-ari ng sanlaan. Ipapatingin lang ho sana namin ito. Nakita kasi namin ito sa kulungan ng aming ibon. Wika ni Rogelio. I-check ko muna kung tunay itong ginto at itimbangin ko ha. Wika ng babae. Kinuha niya ito sa palad ni Rogelio. Kinabahan naman ang mag-ama habang nag-aantay sa resulta. Pagkatapos lang ng ilang minuto, muling bumalik ang babae. Hindi ito ordinaryong butil. Sir, purong ginto po ito. Malaki ang halaga nito. Kung ibebenta mo ito, bibigyan kita ng 5,000 kada isang butil. Sakto, 3 butil lang ang dala ninyo. Wika ng babae. Napanganga si Rogelio at Ricardo sa narinig at ilang sandaling hindi nakapagsalita. Hindi nila akalaing ang maliit na butil na dala nila ay tunay palang ginto. Umuwing may malawak ng ngiti at maraming dala ang mag-ama. Parehas silang tuwang-tuwa sa nangyari. Lahat ng kulang sa kanilang tahanan ay kanilang binili. Bumili rin sila ng bagong damit at pagkain at iba pang masasarap na ulam. Nang makauwi sila, halos maiyak ang ginang sa nalaman. Kung hindi dahil sa gintong ibon na nakita ni Rogelio, hindi sila makakaranas ng ganoon. Nagpatuloy ang pagbibigay at pag-iiwan ng ibon ng gintong butil ng palay. Unti-unti ring gumaan ang buhay ng pamilya ng binata. Hanggang sa hindi nila namalayan, nakapagpatayo sila ng negosyo. Nagpatayo rin sila ng malaking bahay. Bumili ng mga maraming lupa. Nakapag-aral na rin si Rogelio. Nabilihan niya rin ng bagong gamit sa eskwela ang kanyang kapatid. Naipagamot na rin ang kanyang ama. Sa isang iglap, halos lahat gumaan ang kanilang buhay. Maski ang dati nilang mga kamag-anak na nang maliit sa kanila ay kusang lumalapit sa kanila,
upang manghiram ng pera. Isang araw noon, habang papauwi, nakasalubong ni Rogelio ang kanyang lolo at dalawang tiyo. Hindi nagalit at simangot ang makikita sa mukha ng mga ito, kundi ngiti na. Ngiting parang may hihingin. Ang napakabango kong apo, kumusta? Nakangiting tanong ng matanda. Ayos lang holo. Nauutal na sagot ng binata. Mabuti at nakaahon-ahon na kayo sa hirap. Wala bang para sa lolo riyan? Medyo matumal na rin kasi ang tindahan ng pamilya natin. Nakangiting saad ng matanda. Ha? Pamilya natin? Akala ko holo, hindi nyo na kami tinuturing na pamilya. Kasi kami ang nagdadala ng mala sa angka natin. Hindi naman sa nagtatanim ako ng sama ng looblo. Pero, noong mga panahong kailangan namin kayo, nasaan po kayo? Mahabang litanya ng binata. Hindi naman nakasagot ang matanda. Doon lamang nakakuha ng pagkakataon si Rogelio na umalis. Habang naglalakad siya patungo sa baryo upang bumili ng motor na pinapangarap ng kanyang pamilya, biglang nakasalubong ng binata ang isang napakagandang dalaga. Nakasuot ito ng puting bestida. May bulaklak na korona sa kanyang ulo at nakangiti sa kanya. Naramdaman kaagad ni Rogelio na tila pamilyar ang dalaga sa mga ngiti pa lamang nito sa kanya. Akmang lalagpasan na niya sana ito nang bigla siyang tinawag. Rogelio? Boses ni Jana. Kaagad na nilingon ng binata ang dalaga. Ngunit hindi na ito ang dating Jana na pangit at medyo kuba. Jana, ikaw ba yan? Tanong ng binata. Oo, pasensya ka na kung nawala ako nung panahong iyon. May inaasikaso lang kasi ako. Wika ng dalaga. Kaagad namang niyakap ni Rogelio si Jana. Pagkaramdam niya, may nabuong pagmamahal sa kanyang dibdib kahit sa maliit na pagsasama nilang dalawa. Inamin naman lahat ni Jana ang kanyang totoong pagkatao. Hindi pa sana maniniwala si Rogelio nang biglang ipakita ni Jana ang gintong ibon na siyang nakita rin ni Rogelio at ang nagbigay ng kaginawaan sa kanilang pamilya. Doon ipinaliwanag ni Jana na sa kanya nang galing ang ibon na iyon. Nahulog na rin kasi ang loob niya sa binata dahil sa kabutihan nito. Gusto kong mangako sa iyo, Rogelio. Gusto ko, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Wika ni Jana. Hindi ba't sabi mo, diwata ka? Paano tayo magsasama? Isa lamang akong mortal. May kamatayan kami, hindi katulad ninyo. Sambit ng binata. May isang kahilingan ako sa aming rena. Nangingi ako sa kanya nito dahil nais kitang samahan hanggang sa pagtanda natin. Nangako ako na kapag magiging tao ako, hinding-hindi ko guguluhin ang dati kong mundo. Sila. Paliwanag ni Jana. Doon lamang naliwanagan si Rogelio. Kaagad niyang niyakap ang dalaga at hinalikan ang labi nito kahit wala siyang toothbrush. Di joke lang. Lumipas ang ilang mga buwan, tuluyan nang naging tao si Jana. Nang panahong naging totoong mortal na siya, ipinakilala naman kaagad siya ng binata sa kanyang pamilya. At hindi na rin sinabi ni Rogelio sa kanyang mga magulang ang totoong pagkatao noon ng kanyang nobya. Ayaw na rin magbigay ng kahulugan sa pamilya niya ngayon. Lumipas ang mga panahon, mas lalong gumaan ang kanilang buhay. Samantalang yung mga taong nang maliit ka Rogelio, gulat pa rin sa bigla ang pagbabago ng buhay nila. Pare ko! Sigaw ni Julio sa labas ng gate ng mansyon. Doon naman tumayo si Rogelio at tumakbo palabas. Niyakap niya si Julio na ilang buwan na niya ring hindi nakita dahil sa biglaan itong pag-alis upang lumuwas ng Maynila. Namiss kita pre, kumusta ka?
Naiiyak na saad ni Rogelio. Nax, ikakasal na ang big time kong kaibigan. Ang bilis ng panahon. Masayang wika ni Julio. Pre, salamat pala dati ha, sa lahat ng tulong mo. Pagpapasalamat ni Rogelio. Ano ka ba? Wala yun. Huy, ninong ako sa magiging anak niyo ha. Sambit naman ni Julio. Salamat pare. Makakaasa ka. Kung gusto mo palang magnegosyo at wala kang kapital, akong bahala sa iyo ha. Lapit ka lang sa akin. Saad ni Rogelio. Nagpasalamat naman kaagad ang binata. Inaya na rin ni Rogelio ang kaibigan na pumasok upang makapagpahinga at makakain na rin. Ang buhay ni Rogelio ang nagturo sa atin na hindi lahat ng nakakaranas ng hirap ngayon ay malulugmok sa kahirapan. Lahat ng taong nang maliit sa atin, sila rin minsan ang dahilan kung bakit natin nakakamit ang ating mga pangarap sa buhay. Sa mundo natin, mahalaga rin ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan na handang tumulong, gumabay at sumuporta sa oras ng pangangailangan. Ang tunay na kaibigan ay hindi naiinggit, kundi natutuwa sa tagumpay ng iba. Sa pamamagitan ng kabutihan, pasasalamat at tunay na pagkakaibigan, nagiging mas magaan ang pagharap sa mga problema at hamon ng buhay. Isa pa, hindi rin dapat maging sakim sa kayamanan dahil maaaring mawala ang mga biyayang natanggap kung aabusuhin mo lamang ito. At dito na magtatapos ang kwento ni Rogelio dahil ikakasal na sila ni Jana. Sana may napulot kayong aral na kahit anuman ang mangyari, lagi nating iisipin na lahat ng mga bagay na meron tayo dito sa mundo ay pawang hiram lamang natin. Hanggang dito na lang at mag-ingat palagi. Huwag kalimutang kumain ng pandesal.